Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi bitin na weekly reading for September 22 hanggang September 28. So Aris, kunin nyo lang po yung mga karesurate kayo ha and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Aris yan. Kaya relax lang po kayo, okay? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang-akmang messages na para po sa inyo sa ating reading for today. Aris, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Aris. So, from the bottom of my heart, thank you again Aris for not skipping the ads. So, ano naghintay sa inyo ngayong buong September 22 to 28? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Temperance card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Queen of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting in current energy, you have the Magician card. Wow, napakaganda. In the area of your near future, you have, wow, Nine of Cups. Alam mo na Aris, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lalabas po si Nine of Cups, eto yung pagkakataon mo to make a wish. Kaya kung may wish ka ngayon, close your eyes, concentrate, meditate, and healing mo na yan because your spirit guides and angel guides are around you, feeling and hearing the frequency and energy of your prayer para madaling mapataas sa langit yan at matupad. So ngayon, ako medyo mahaba-haba yung prayer mo at wish mo. Pwede mo i-pause ang video, balik ka sa akin after your prayer, okay? Nine of Cups in your near future, napakaganda. In the area of your challenge for the week, you have the Hanged Man. Beautiful. In the area of your fortune, wow, Three of Swords. Healing, paggaling, pag-move on sa mga bagay na mapanakit. Napakaganda yan, huwag mong katakutan, maganda to. In the area for divine messages, you have the Eight of Swords. Eight of Wands rather. Beautiful. At ang outcome mo for the week, eto yan mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have the Two of Wands. Two of Wands all about you moving past something na alam mong hindi na nakakatulong sa'yo o alam mong mabigat na o alam mo na parang okay, nasa comfort zone ako, safe ako, ligtas ako, pero parang wala akong growth. No? Especially po, ngayong linggong ito, ikay pinapayuhan na yung planetary alignment to have wisdom, no? Because you have a lot of personal struggles ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Sabi mo, lagi ba ako nandito? Paikot-ikot lang ba ako dito? And now you're thinking, paano ako makakaabante sa buhay? No? Ngayon, meron kang opportunity to regain your strength, to have wisdom and inner power, to fight more and to gain more, no? Nakita ko na parang ang kalakasan mo this time is to have a vision. Aris, vision of the future that you want to create. Panahon na para humakbang ka, para tumulay ka, magkaroon ka ng bagong simula. And parang sabi ito, step back daw muna tayo. Step back and think. Think. Ano yung mga parte sa buhay ko ay hindi gumagana? Ano yung mga parte sa buhay ko ang sabi ko, kailangan ko ng bitawan, need to move on, need to remove things na para nire-evaluate mo eh. Kung ano yung mga bagay na, ay, ito gumagana, ay, ito hindi ko to kailangan ko na mag-step forward. Parang ganyan. So, may advancement ka. Huwag ka mag-alala ha kasi may tutulong sa'yo this time para i-execute yung plano na yan o magawa yung plano na yan. Hindi ka nag-iisa. Ang importante ngayon, nag-iisip ka kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin, which is the best step forward, paunang step, para makaabante ka na sa buhay. Okay? At the center, you have the Temperance card here. Temperance card is all about divine timing. Divine timing na ipagkakaloob sa'yo sa oras na kailangan mo. Kaya parang pinapayuhan ka na yung spirit guides to not worry. Not worry about the future. Not worry about kung ano yung mga bagay na wala ka ngayon. Kasi ibibigay yan sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Ang importante, balansehin mo daw ang iyong buhay today. Kalimutan na yung mga sigalot, kalimutan na yung mga away-away, kung pwede naman daw na wag na i-big deal, wag mo daw i-big deal, ano? Pero ngayong linggong ito, malaki ang pagkakataon na tinatawag ka ng iyong spirit guides to have patience. Patience. Wag muna agad kumilos kung hindi ka pa sure. Wag daw muna mag-decide kung hindi ka pa talaga sigurado. At wag ka agad magkasalita kung hindi ka pa ganun ka-sure sa laman ng sasabihin mo. Huwag ka daw papadala sa emosyon. Make sure na kalmado ka muna bago ka magsalita, bago ka mag-react, bago ka pumuna. Kasi importante na gamay mo yung sitwasyon mo at napangahawakan mo na may tamang kontrol ang buhay mo para hindi lalo maging komplikado yung mga bagay-bagay moving forward.
especially about your decisions at sa mga bagay na inaalagaan mo. Importante doon na binubusisi mo at binibigyan mo ng tamang oras para, alam mo yun, para kumulo muna. Alam mo yun, parang hayaan mo munang mag-simmer yung nangyayari bago ka mag-react. Halimbawa, sa trabaho, sinabi ng boss mo na lahat kayo tatanggalin na. Tapos ikaw naman nag-react ka kaagad, nagsigaw ka kaagad. Sabi ng spirits mo, hayaan mo na maluto yung nangyayari. Baka mamaya galit lang pala ni boss yan, hindi pala confirmed o wala palang bearing sinasabi niya. So, hayaan mo munang maganap yung nagaganap, saka ka mag-react kapag final na. Alam mo yun, yung parang ganyan. Make sure na buong buo muna siya bago ka pumutak o bago ka kumilos ng definitive move. Ngayon ang pagkakataon for you to really step back. Sabi ko nga sa inyo, we're a two of wands. Step back ka lang sa mga tinatrabaho mo, sa mga binubuo mo, sa mga kine-create mo. Let's see kung ano yung gumagana at ano hindi. And then mag-isip muna tayo. Bala mo today ang tamang pag-iisip. Okay? With a temperance card here, marami kang hinihiling. Whether pampamilya, pera, trabaho, para sa future. Pero nakita ko rito na if you could just be very disciplined sa ginagawa mo every day. Kung disiplinado kang gawin yan at talaga minamahal mo yung ginagawa mo, the work and the money will love you back. Okay? Napakalinaw para sa iyo, Aries. If you could just enjoy everything that you're doing right now, yung blessing na meron ka, it will love you back. Okay? Temperance card is being clarified by the Justice card. Yes. Justice card is all about good karma, getting what you deserve, getting what you put out into the world at babalik din sa'yo. Your hard work is paying off. May hustisya ka makukuha about something na pinagtrabahuan mo before, pero parang ngayon unti-unti mo nakukuha yung reward o yung magandang outcome mula sa kanya. Halimbawa, for the past 10 years, napakasipag mo magtrabaho, napaka-professional mo, bigla-bigla, boom, may darating na reward or good news sa'yo na magbibigay sa'yo na, ay, na-promote si Aries kasi for the past 10 years nakita ni boss niya na ay magpapakatiwalaan si Aries. Siya yung uri ng tao na maaasahan ko pagdating sa ganitong trabaho. So, meron kang kukunin ngayon, meron kang kukubrahin kumbaga na magandang outcome o magandang blessing dahil napatunayan mo yung sarili mo. Nakita ko good reputation, good name, professional, resilient ka, prepared ka, no? Ikaw yung uri ng tao na kayang balansehin. Both cards are telling you balance, 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 Aries. Parehong kopita tungkol sa balanse ng buhay at yung weighing scale na parang kailangan natin tignan kung ano yung mga bagay na mahalaga at alin ang hindi. Nakita ko rito na, I don't know why, narinig ko yung bigla yung kailangan mo nang mamili, kailangan mo nang putulin, kailangan mo nang tigilan. I don't know why. Meron sa inyo ganyan na parang alam mo na dehado ka, alam mo na natalo ka, alam mo na hindi para sa'yo pero pinipilit mo pa rin. Parang panahon na para putulin yon at ibalik mo na yung balanse ng buhay mo. Huwag ka daw mag-overfocus o maglaan ng maraming oras sa isang bagay to the point na napapabayaan mo ng iba. Parang ganyan. Okay? In the area of what you want, you have the Two of Swords. You want to make a choice about something. And pinapayuhan ka ng spirits mo na ngayon huwag ka daw magmamadali tungkol sa iyong desisyon. Okay? Medyo siguro nabibigatan ka na, medyo nahihirapan kang mamili dahil siguro parehong maganda, parehong maayos, hindi mo alam kung ano yung better option para sa'yo. Pero with the Justice card here, pinapayuhan ka na alamin mo daw ang katotohanan bago ka magsalita o bago ka mag-decide. Justice card is telling you, huy, may pruweba ka ba? Meron ka bang basihan? Meron ka bang mga panghahawakan na bagay na pwede mong pangkapitan kapag namili ka na? Halimbawa, bigyan ka tayo example ha. Namimili ka sa dalawang sapatos. Parehong black, parehong maganda, parehong stylish. Hindi mo alam kung alin dyan. Alamin mo ang katotohanan with the Justice card. Magkano? Alin sa mga yan ang kasya sa budget at alin dyan ang sisira sa budget mo for the whole month. Parang ganyan. So, alamin mo ang katotohanan or truth about your life with the pinapamilian mo at doon ka magbabase. Hindi pwedeng namimili ka lang dahil gusto mo lang. Kailangan may pagbabasehan ka para hindi madrag o masira o mahawa yung ibang aspeto sa buhay mo. Ngayon, with the Two of Swords here, nakita ko this week will come an important valuable lesson o valuable information na magagamit mo para makapag-decide ka na. Pero sabi ko nga, huwag magmamadali. Dahil kung malaking impormasyon ito o malaking desisyon ito, mas magandang hintayin mo muna yung mga magaganap bago ka mag-all out. Ano? Because Mars in Scorpio, this week po, ay makaka-apekto sa iyong sign. Ito yung sign at saka energy ng Mars sa Scorpio na
it will make you parang give it all or nothing. Para sa mo, sige na, gawin natin, ibigay natin lahat. Okay na yan, bubuhos ko na lahat. Parang gano'n yung energy, which is dapat daw maging careful ka. Kasi sobrang intense ng emotion mo today eh. Itong September 22 hanggang 28 eh. Kakagaling lang natin sa eclipse. So parang pagkatapos lang ng chaos, ito yung mga moment na parang gusto mong matapos na, magawa na, makaalpas ka na sa bigat, siguro, sa problema. Pero to the point na ang priority mo lamang ay makawala doon sa problema. Pero para solusyonan yung problema in the long run, parang masyado mong minamadali. Sabi rito, huwag ka mag-all out agad-agad, ha? Huwag mo ibuhos agad-agad o magkaroon ka kaagad ng mabilis na desisyon. Huwag ka daw padalos-dalos. Hindi porkat, sige, okay na yan. Push na, ibuhos mo lahat, ibigay mo na lahat. Dapat hindi daw ganun. Pag-isipang mabuti, okay? Two of Swords, sabihin clarified by the Hierophant. Yes, higher knowledge, higher wisdom, no? Tingnan mo siya. Masaya-masaya siya kasi alam niya yung hiwaga ng buhay, naiintindihan niya yung buhay, at yung kanyang wisdom ay napakalawak, napakataas. Yun daw ang kailangan mo this time. Malinawan ka tungkol sa iyong desisyon. Sabi ko nga po sa inyo, ngayong linggong ito, meron kang malaking importansya pagdating sa iyong wisdom. Kasi marami kang personal struggle. Kaya ngayon parang nahihirapan ka mamili, nahihirapan ka mag-decide, kanan ba o kaliwa, ito o iyon. Ngayon, kailangan mo palawakin ang isip mo. Opportunity to regain your strength and wisdom and inner power ang kailangan mong isipin. Paano to? Kaya malaki talagang energy in your background is to step back. Atras ka muna, tapos plano with a clear vision of the globe here. Kailangan makita mo daw muna ng malawak yung sitwasyon at hindi ka nakalimita lang doon sa parang microscope view lang. Parang doon ka lang kasi nakatingin eh. So, medyo makipot lang ang iyong pangunawa sa ngayon, sa ginagawa mo. Kaya sabi ng spirits mo, lawakan natin. Magtanong-tanong tayo sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin, kung ano ba yung pananaw nila tungkol sa problema mo. At doon mo mapipinpoint, ay, buti po na sinabi mo sa akin yan. Hindi ko yan naisip. Buti pala sinabi mo ngayon, isasama ko na yan sa titimbangin ko. So, kapag nakapagtanong-tanong ka sa mga pinagkakatiwalaan mo, lumalawak yung pananaw mo sa isang bagay, lalo't higit sa yung problema. At nakakaroon ka ng marami pang option na pwede mong pamilian para mag-come up ka on the best solution sa yung problema. So, mas malawak ang pangunawa, mas maraming option kang pwedeng gawin. Okay? In the area of what you need, you have the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles, sabi nito, you need to nurture. Okay, especially your connections, your relationships, no? Kailangan daw maging honest ka, honest communication with the people that you love, support your loved ones, no? Lalo kung kailangan nila, kailangan mo din talagang maglaan ng panahon para sa kanila. It's all about your nurturing power, eh. Alagaan, payabungin, maging hands-on ka, maging updated ka lagi sa ginagawa nila. Kung ito man ay anak mo, o negosyo mo, o pera mo, o trabaho mo, kailangan talaga nakatutok ka dyan. At sinasabi ng spirits mo na panahon na para i-nurture mo yung mga bagay na yun. Palaguin. Huwag sayangin ng oras, huwag sayangin ng pagkakataon, huwag sayangin yung blessing. Kumbaga, kung meron po kayong inaasikaso ngayon na negosyo, meron po kayong blessing sa buhay ninyo, pagkasiguruduhin mo, Aries, na inaalagaan mo yan. Paano yung tamang alaga? Na kada aberya nakatutok ka, alam mo kung paano yung galawan, hindi ka nagkapabaya, hindi mo pinagkapa sa bukas, kayo yung uri ng tao talaga na alam mo very, very active ka. Especially here, kung kaya mong alagaan yung blessing mo, dadagdag yung mga wishes mo na matutupad, lalong lalaki, yayabong, at magiging solid sa buhay mo, at mawawala lahat ng duda, lahat ng stagnancy, lahat ng delay. Okay? So with the Queen of Pentacles here, parang pinapayuhan ka ng spirits mo to be very, very careful with your investments, with your money, with your material wealth, with your properties. Halimbawa, bigyan kita ng example. Hindi lahat ng tao dapat nakakapasok sa bahay mo. Hindi lahat ng tao, porke kakilala mo, porke alam mo yung pangalan, hayagan mong pinapasok sa iyong bahay. Because some people have negative energy at baka maiwan yan sa bahay mo. Make sure na kung meron kang mga kakilala na hindi mo ganoon ka-close, hanggang gate lang o hanggang pintuan lamang. Huwag mo hayaan makapasok para hindi masira yung good energy pagdating sa bahay mo. Hindi rin dapat lahat ng tao nakakaalam ng mga kilos mo. Halimbawa, pagdating sa pera, pagdating sa bangko mo, pagdating sa investments mo, pagdating sa mga properties mo, the more na sekreto yan, the better. Para makaiwas ka sa mga inggit na mata o sa mga taong mapanlinlang. Okay?
Panahon na for you to protect, to guide, to build, and to nurture whatever the blessings that you have. Okay? Queen of Pentacles, clarify natin, you have the Five of Swords. Yes, Five of Swords, marami ka daw mga alalahanin o marami kang mga parang ino-overthink or ino-overanalyze sa mga problema na pwede mo naman daw i-let go and wag na i-big deal. Ang mahalaga, nakafocus ka sa mga mahalaga sa buhay mo. Kung ano yung valuable, kung ano yung mga worthy of your time, doon ka na lang daw maglaan ng oras. Kesa bigyan mo pa doon ng buhay yung mga maliliit na away-away, sigalot, gulo, o drama ng ibang tao. Yung mga problema ng ibang tao, problema mo din. Sa panahon na para putulin yan. Huwag mo nang problemahin yung hindi mo problema and just focus on your growth. Yung kaperahan mo, sa Bavio, para nag-iisip, saan ako kukuha ng pambayad ng bills? Saan ako kukuha ng pambayad ng kuryente, ng tubig, ng utang, ng tuition fee? Nakita ko rito na if you could just tanggalin yung mga negatibong mong iniisip, makakahanap ka ng paraan. May paraan ng Diyos. God will provide, God will give you the answers, at hindi ka niya papabayaan, hindi ka mawawalan. Kaya itapon mo sa ere itong mga pangamba mo. Dapat wala kang duda kay God. Always believe in His power, always believe in His magic, and it will be yours. Okay? Napakaganda for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the Magician card. Magician card, sinasabi dito ng kaya mo. Okay? You have the ability to manifest whatever you want to manifest and to create whatever you want to create. Ngayon, ready ka na eh. Nasa iyo lahat ng tools, nasa iyo lahat ng abilidad para baguhin ang buhay mo. Pero, sa ginagawa mong ito, sabi ng spirit guides mo, wag na wag magmamadali. Okay? Kung meron kang mga kailangang buhisiin, gawin, simulan, gawin mo lang, go with your diligent work, at kasamahan nun, samahan mo din ng sprinkle of manifestations. Hindi pwedeng gagawa ka lang sa mo, hala, sana matapos, no? Hala, sana successful, sana ganito, sana ganyan. Tagalin mo yung sana. Always believe in yourself na magagawa ko to, matatapos ko to, akin to, tagumpay to. Kapag nire-rewire mo yung isip mo na kaya mo, magagawa mo, nahahawa ang energy and frequency of your prosperity. At yung universe umiikot in your favor, at yung kanyang manifestation frequency ay namamagnetize mo. Kaya kung ikaw ay puro duda, puro alinlangan sa kakayanan mo, sa magagawa mo, sa future mo, ay paano pa iikot ang kapalaran in your favor kung ikaw mismo may duda ka? Dapat sa iyo mismo nanggagaling yung positive outlook sa yung ginagawa na okay to, magaganap yan, walang problema dyan. And everything will follow. Okay? Nakita ko rin dito na action-oriented ka rin daw. Whatever you're trying to build will grow. Whatever you're trying to pursue will be successful. Ang kailangan lang talaga lakas ng loob at pasensya, at kapitan mo lagi yung katotohanan. Dapat lagi nakabase sa katotohanan para balansehin mo yung buhay mo. Para hindi ka makagawa ng kahit anong aksyon na mababaw o hindi pinag-isipan o hindi pinagdebatehan. Kailangan talaga binusisi mo muna para walang maapektuhan in the long run. Okay? Magician card, it's being clarified by the Empress card. Wow, sabi ko nga sa inyo, whatever you're trying to work on will be growing. Kung ano man yung kinecreate mo, lalago. Kung ano yung binibuild mo, magiging maganda. Kaya ngayon, importante na pamayanihin mo yung magandang outlook mo sa buhay, Aries, na pagod na pagod na ako, hindi ko na kaya, sukong-suko na ako. Dapat hindi. Lagi mo sasabihin sa sarili mo, kaya ko, maabot ko, ma-achieve ko, walang makakaharang nito. Kailangan ko lang, I'll need to let God do the rest for me. Pero this time around, gagawin ko lang yung best ko. You have the power to create and to build. Napakaganda. Kaya feeling ko talaga dito, parang may paggaan ng loob eh. Parang, ay, kaya ko yan. Kaya ko yan. Relax lang. Huwag tayong madali. Okay lang yan. Kasi parang ramdam mo eh. I don't know why. Biglang pamasok yung energy of ramdam ko, magagawa ko. Because whatever you're building dito, kung ito man po ay for the family, for the job, for the future, para makaipon, or para sa kinabukasan mo. Nakita ko na kaya mo eh. Magagawa mo eh. May may inclination ka na, Aries, no? Parang meron kang meron kang pakiramdam na, ay, kaya ko to, magagawa ko to. Especially kapag dumating na yung good news or yung information na hinihintay mo para matapos na yan. Kasi pag ito nakuha mo yung informasyon, right information in your hands, alam ko, sure ball, kakayanin mo to, may kumpiyansa ka sa sarili mo na magagawa mo. Okay? Kaya ngayon, build, create, it will be yours. Okay? In the area of your near future, eto ka.
Dahil nagtiwala ka sa sarili mo, talagang minanifest mo to, kinreate mo kahit pagod, kahit puyat ka, you continue showing up every day, consistent ka sa effort mo, consistent ka sa trabaho mo, sa performance mo, at nagtiyaga ka at kumapit ka sa katotohanan, pinanatili mong balanse ang buhay mo, eto ka, your wish will be granted. Whatever your desires will come true. At nasa kamay mo to today. Nakita ko talaga in the near future, malapit lang to ha, pwedeng next month, next 5 months, nakita ko talaga in the near future, mawawala na lahat ng sakit na dinulot sa'yo nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Parang nakabangon ka na talaga totally. And you're sitting here enjoying your life, enjoying your career, enjoying your money. Kung ano man po yung winish mo, nakita ko na mawawala na itong mga problema mo, itong mga ini-stress mo, na in-overthink mo, and you will just take care of the blessing at magdadire-diretso ka na walang delay. Napakaganda for you. Nakita ko rito na sabi ng spirit guides mo, ibaba ang ego ha, magkaroon ka ng time to really, be more grounded, be more humble, maging mabait sa tao, maging mabait sa Diyos, maging mabait sa sarili, na hindi porket nakuha mo na lahat ng gusto mo o nakuha mo na yung mga bagay na wini-wish mo, ay magiging kampante ka na. Magiging parang, okay na yan, okay na yan, okay na yan. Kailangan nandun ka pa rin sa moment na I need to make sure everything is okay, everything is fine, I'm doing my diligent work, I'm giving my effort para manatili sa buhay mo yung blessing. Alam mo yung dalawang klase ng prayer? Yung una daw, pray to God to give you what you wish for, and then pray to God to give you wisdom para makip mo yung winish mo before. No? Parang ganyan. So, kapag dumating do yung blessing, make sure, Aris, na magkakaroon ka pa rin ng kalakasan na loob na panatilihin sa buhay mo yung wish. Because maraming mga tao sa mundo ang nag-wish. Pero pag nandyan na, ayun, pinabayaan na wala tuloy. So, wag mong hayaan na yung matagal mong minitihi, ang matagal mong pinagdasal, ay mawawala ng basta-basta dahil laging kampante ka. Okay, okay. Make sure na, especially pa when it comes to your finances, be mindful of your spending ha. Hindi pwedeng gastos ang gastos, and wag ka daw mag-give in sa mga pressure ng ibang tao. Halimbawa, peer pressure ito. Sabi ng friends mo, uy, Aris, magpakain ka naman. Ang dami mo, may pera ka na ngayon, may trabaho ka, sumisweldo ka, magpakain ka. Eh, ikaw naman, yung sweldo mo ay tinitipid mo, kaya sabi mo marami kang bayarin, marami kang dapat asikasuhin, nag-give in ka sa pressure. Imbis na yung pambayad mo ng kuryente na ibigay mo pakain sa friends dahil lang nag-give in ka sa peer pressure. No? So ngayon dapat alam mo kung hanggang saan ka, kung ano yung hangganan, ano yung boundaries mo, and stand by that decision. Okay? The Nine of Cups is being clarified by the Page of Cups. Wow. Unexpected success, unexpected gift, unexpected wisdom, unexpected gift. Kung ano naman po itong unexpected na ito, hindi mo aasahan to. Wow, 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 wow. Napakaganda. Either biglang darating na lang yung blessing, sabi mo, ha? Nandiyan na, hindi ko po akalaing nandiyan na, mahugurat ka na lang. Because this is something na talagang ikakagulat ang puso mo eh. Hindi mo akalaing yung imposible, magiging posible para sa buhay mo. Dinasal mo lang before, hiniling mo lang before, nandiyan na. So nakita ko talaga dito na sobrang saya ng puso mo, parang lumilipad ka sa langit, gusto mong kurutin ng sarili mo na parang, bakit? Nandito na ba? Nandito na pala, hindi ko maintindihan. Totoo ba to? Parang ganyan. So, congrats po. May unexpected kang gift, a wish fulfillment that will give you talagang kasayahan, jumping for joy, crying for joy. So, napakaganda for all of you. Okay? In the area of your challenge for the week, you have soul mirrors. Others reflect your own relationship with yourself, open heart, healing union. Yes. Sabi nga dito, sabi ko nga sa inyo, parang reflection. Kung ano yung pinapakita mo, kung ano yung binibigay mo na effort sa ginagawa mo, magbabalik din yan sa'yo in a reflective way. Sabi ko nga sa inyo kanina, your connections, your deep relationship, through honest communication and support your loved ones, ay babalik din sa'yo. So, kailangan talaga, ikaw yung uri ng tao na panahon na para mag-heal ka, open mo yung puso mo, open mo yung nararamdaman mo para bumalik din yung paghilom para sa'yo. Whatever you do to other people, ganoon din ibabalik nila sa'yo. Okay? Now, the message, you have the unknown. Uncertainty is the only certainty there is. Surrender, curiosity, and faith. Yes. Sabi talaga dito ng spirit guides mo na kung takot ka at marami kang mga unclear things sa buhay, okay lang yan. Ang importante, alam mo sa puso mo kung anong gusto mo at anong sisimulan mo. Normal yung hindi natin alam kung saan tayo tutungo, kung anong kakahinatnan, kung anong magiging outcome, normal yun. Pero kung lahi kang takot,
at lagi kang aatras, walang mangyayari. Okay? Especially here in the area of your challenge for the week, you have the hanged man. Hanged man, sinasabi ng spirit guides mo na kailangan marinawan ka daw muna bago ka kumilos. Okay? You need your wisdom. You need your whole understanding bago ka umalpas sa isang bagay. Nakita ko rito na may mga bagay ka daw, Aris, na hindi ka pa ganon natututo. Kaya pa ulit-ulit na bumabalik yung problema. Halimbawa, tungkol sa relasyon, lagi kayo nag-aaway, halimbawa. Tapos paulit-ulit yung away. Sabi mo, bakit ba ganito? Bakit ba lagi may delay? Bakit hindi kami umabante o sumulong ng partner ko? Bakit lagi kami nag-aaway? So, you need to figure out ano ba yung pinag-uugatan ng away. Meron ka bang dapat baguhin? Meron ba siyang dapat baguhin? Kailangan i-pinpoint yan para matapos na yung paulit-ulit na pinagagalingan ng problema. Para pare-pareho kayo makamove on. Ganoon din sa trabaho mo, sa pangarap mo, sa vision mo of the future. Kailangan ikaw ay may malawak ng pangunawa at wag ka agad kikilos nang hindi mo pinag-isipan. Halimbawa sa trabaho, sabi sa iyo ng coworker mo, "Uy, Aris, sabi doon nung kasama natin sa ganitong department, ganyan ka daw, ganito ka daw, ganyan ka daw." Tapos ikaw bigla ka lang sumugod. Sabi mo, ano? Tapos pinuntahan mo agad, nagwarla-warla ka doon, nag-ingay ka doon. Ano nangyari na ano ka, na-dismiss ka o kaya na lay off ka o kaya na-suspend ka, 'di ba? Kasi sumugod ka kaagad without knowing kung ano dapat kong gawin. Kailangan isipin mo, tama ba yung sinabi ng kaibigan ko? Legit ba yun? May basihan ba yun? Baka mamaya hearsay lang, walang basihan. Kaya nga sabi ko sa inyo, magkaroon ka ng mahabang pasensya at kumapit ka sa mga katotohanan. Dapat may pruweba, dapat mayroong basihan bago kang umaksyon. At yun din ang sinasabi dito ng hanged man. Make sure na in order for you to get things done, atras muna tayo. Dalawang card na nagsasabi na atras muna tayo, pause muna, and think. Pag nakapag-isip na, sa kakikilos. Okay? Hanged man is being clarified by the Magician card. Dalawang beses lumabas sa Magician card. It's all about your action. Kasi malaki ang chance mo today na kung ano mo yung gagawin mo, matutupad, pero hindi mo alam kung anong consequences. Okay? Sabi ko nga dito, with mirror, kung ano yung imi-mirror mo, babalik sa'yo. Kung maganda ang ibigay mo, gagawin mo, maganda rin babalik. Pero kung papanghunahan ka ng mali at mali ang ginawa mo, mali din ang babalik sa'yo. So, it's all about your action. Kaya mo aksyonan eh, kaya mo gawin eh, kaya mo hakbangan eh. Ang tanong, ano ba yung mga contributing factor sa mga action mo? Pangit ba yan? Mapanakit ba? Padalos-dalos ba? So, padalos-dalos din ang balik ng iyong kaperahan or ng iyong swerte. So, sabi dito, para hindi ka magkamali, bawat action mo, pag-isipan muna ha. Aris ha, napaka ilang beses inulit sa akin ng cards mo yung message of think first, think first, think first, and don't let your emotion make way for you. Okay? Kailangan talaga hawakan mo yung emosyon mo. In your fortune, you have unknown territory. You are exactly where you need to be. Kung ikaw ay takot magsimula, yan ang tamang direksyon. Kung feeling mo unknown or hindi mo naintindihan, pero kung bukal sa puso mo at naunawaan mo na ito, kailangan kong daanan talaga to, kahit hindi ako sure kung anong ending point nito, okay lang yan. As long as alam mo kung ano yung gusto mong gawin. Now, the message of Gates of Triumph, success expands in your life. O, di ba? Meron daw success na naghihintay para sa iyo. Kaya ngayon, importante talaga na maging maingat ka sa bawat kilos. Kasi baka maapektuhan yung pinto ang papasukin mo. Kaya yung bawat gagawin mo ngayon, pag-isipan ha. Especially in your fortune, napakaganda nito. Palakpakan muna tayo. Because talaga this time around, naghihilom ka na. Nakapag-move on ka na from something that you did in the past. Probably, baka may heartache ka in the past, baka nahiwalay ka, o na-lay off ka, na-reject ka, na-disappoint ka, o talagang nawalan ka ng trust with someone. Panahon na para bumangon ka, maghilom ang puso. Especially po ngayong linggong ito, kayo po yung pinapayuhan na mag-rest, no? Baguhin yung diet. Some of you parang nag-stress eating. I don't know why. Nakita ko yung stress eating na kapag pagod na pagod, problemado, bandihado ang kinakain para makakompensate doon sa naramdamang problema o abagabag sa puso. Panahon na para isipin mo yung diet mo ha, para makombat mo yung stress, makombat mo yung mood swings mo. Okay? Ito ang panahon na kung kailangan mo mag-isa, go for a long walk, magbakasyon, time mo for yourself, meditate, concentrate, mag-yoga o makinig ng mga favorite mong music para hindi ka makagawa ng mga unnecessary things base lamang do sa pain na nararamdaman mo. Nakita ko rito na ready ka na mag-move on.
Ready ka na humakbang sa mga bagong bagay at kalimutan na kung ano man yung nangyari sa'yo in the past. Bangon ka na ha, paghilumin mo na ang puso mo. Huwag mo nang balik-balikan yung past kasi hindi makatulong sa'yo. Gamitin mo na lang siyang lesson para moving forward, okay ka. Okay? The Three of Swords is being clarified by the Seven of Cups. Yes, ngayon unti-unti mo na nabubuksan ng isip mo na, ay, okay kaya yun? Ay, okay kaya yan? Nagbubukas na ang mata mo sa mga posibilidad. Meron ka na mga bagong option, meron ka na mga balak gawin. Ano, siguro kayo, nakakalabas ka na ng bahay ulit, malakas na ang loob mo, nakapaghilom ka na, tapos, nakikita mo na yung mga pwede mong simulan, makapag-art craft kaya muna ako. Ay, try ko kaya muna mag-yoga. Ay, try ko muna mag-exercise. Ay, punta muna ako sa gantong lugar. Meron dong free reading for poetry. Punta ako dyan. So, marami kang gustong gawin na mga bago sa buhay mo after mong tumayo at bumangon mula sa mga mapanakit. Okay yan. Okay yan. Mag-try ka ng kahit ano. Gusto mo mag-swimming? Go! Gusto mong umattend ng mga spoken poetry sa isang bar, go push. Kung ano yung mga bagay na magpapagaan sa'yo at mag-try ka ng mga bagong bagay, maaring dyan mo makita kung ano yung mga bagay na magugustuhan mo on the next phase of your life at babago sa buhay mo at nabibigay ng bagong meaning. Okay? Napakaganda for you. In your divine messages, unang-una, you have bring love into the situation. Yes, kung ano yung mga bagong darating, mahalin mo, pahalagahan mo, nurture it, love it. Huwag mo isipin na problema siya. Huwag mo isipin na alalahanin yan o dagdag pasakit o dagdag trabaho. Lagi mo isipin na, pag binahal ko to, may extract ko dito yung magandang bunga, makakatulong sa akin yan. Parang ganyan, okay? Another message, you have the end of a tough cycle approaches. Yes, ito na yun. Pabangon ka na. Patapos na yung problema mo. Kung alam mo itong inaasikaso mo, darating na sa yung hustisya, mga tapos na yan, at hindi ka na ganoon mahihirapan. Okay? In your divine messages, you have the Eight of Wands. Eight of Wands, nakita ko rito na huwag daw magmamadali ha. Sa mga view, baka mag-travel, may short journey ka today or this week or next month. Nakita ko na may travel ka at doon liliwanag ang buhay mo. Doon ka magkakaroon ng kalinawan tungkol sa mga bagay-bagay. Pero nakita ko rito na sabi ng spirit, mag-focus ka lang ha. Huwag ka malilingat sa ibang bagay. Halimbawa, mag-focus ka halimbawa sa anak mo. So make sure na hindi ka na-distract sa ibang bagay. O kung mag-focus ka sa career mo, sa negosyo mo, make sure na hands-on ka. Para kung ano man mag-arise na problema, madaling-madali mong tapalan ng solusyon. Okay? Focus is your power this week. Ang iyong Eight of Wands, you have the Five of Pentacles. Yes, kahit nahihirapan, kahit parang feeling mo ako lang mag-isa gumagalaw, walang tumutulong sa akin, you feel so left out, you feel na nag-struggle ka, pero kung mag-focus ka lang at gagamitin mo yung strength mo more than your weaknesses, ano ba yung mga strength mo? Yun ang gamitin mo. Magaling ka makipag-sales talk, magaling ka makipag-usap, magaling ka makipag-persuade o makipag-communicate, makipag-socialize. Mahagamit mo yan bilang lakas mo sa iyong trabaho o sa iyong endeavor. Halimbawa, wala kang pera today, pero saan ka ba magaling? Ay, kayang-kaya ko magluto. So, kung meron kang 3 kaldero sa bahay, baka pwede magsimula ka ng 3 putahe lang sa harap ng garahe mo, sa harap ng garden mo, no? Para paunti-unti makabangon ka. So, gamitin mo yung kakayanan mo para bumasok na mabilis yung swerte at makaalis ka na sa struggle mo, okay? Your outcome mo ito, bigyan mo na ito ng fortune cards. Unang-una, you have bridge, successfully overcoming a problem. Yes, kung ano mo daw problema mo, successful mo malalagpasan yan. Another message, you have apple, temptation will test you. Yes, sabi ko nga sa inyo, may mga distraction, baka malingat ka, ma-distract ka sa iba, matempt ka ng ibang bagay, mawala yung focus mo. Kasi sabi dito, focus ka talaga sa mga bagay na gusto mong gawin. Hindi porket nahihirapan ka, hindi porket parang feeling mo nag-struggle ka, hihinto ka na. Kailangan eyes on the prize, eyes on the target. Okay? Another message, you have scissors, disappointment in some affair. Yes, meron ka pang disappointment sa mga bagay-bagay dito, pero ang mahalaga, bumabangon ka at tinatry mo ulit baguhin o ayusin para tumama o magkaroon ng magandang resulta. Another message, you have forest, muddled, unclear thinking. Medyo magulo daw ang isip mo ngayon. Marami kang mga inuuna o marami kang iniisip kung paano susolusyonan, paano gagawin. Pero importante, kalmahan mo lang, step back, and have a vision on what you want para mahanap mo yung tamang-tamang gagawin. Okay? Another message, you have older woman. Meron daw babaeng matanda sa buhay mo, probably lola mo o nanay mo o katrabaho mo na medyo may edad na. Meron daw concern sa kanya, kausapin mo, baka meron kang dapat ayusin. Okay? Na concerning ka din. Another message, you have heart, love, deep affection, and caring. Yes, sabi nga dito,
Bring love into the situation. Kapag mahal mo ang isang bagay, hindi mo susukuan. Kapag mahal mo ang isang tao, iintindihin mo. Kapag mahal mo yung ginagawa mo at pangarap mo, alam ko nandyan ka lagi para gawin at hindi ka mapapagod na gawin yan. No? Para mga ganyan. Outcome mo, ito yan Aries for September 22 hanggang 28. You have, wow, the World card. Woo! Completion, success, mabibitawan mo rin dapat bitawan. May evaluate mo na yung buhay mo, kung ano yung mga bagay na dapat na i-close, kung ano yung mga bagay na dapat na itigil, at ready ka na to step forward in a new life, in a new beginning. Ero talaga yun. Nakita ko talaga some of you will travel, whether short journey man yan, o long journey, or talagang traveling from one place to the other, one job to the other, one country to the other, or talagang bagong karera, bagong industriya ang gagalawan mo. Pero nevertheless, basta matino ang plano, itong bagong gagawin mo magiging successful din. Kaya maganda this time Aries to have malino na malino sa mata, sa isip yung pupuntahan mo, yung gagawin mo para kung ano man ang mangyari doon na unknown, na unclear, at least gamay mo siya, no? Hindi ka ganoon mahihirapan. The world card's telling you, yes, conquer the world. The world is your oyster. Kayang-kaya mo yan. You have two magicians here. Gamitin mo ng tama. Okay? The world card, the hermit card. Wow. Sabi dito, kung ano yung mga deepest desires mo, yung mga bagay na pilit mong hinahanap before, mahatagpuan mo na. Kung dati nag-iisip ka, parang ligaw na ligaw ka, na parang, dito ba talaga ako? Para sa akin ba talaga to? Parang nawawala ko na yung sarili ko, nawawala ka ng pag-asa sa maraming bagay. Pero ngayon, dahil tinapos mo ng isang bagay na akala mo before imposible, pero ngayon magagawa mo na. At kapag naisara mo na yung mga bagay na dapat isara, whether maling relasyon, maling trabaho, maling pangarap, o maling endeavor sa buhay mo na na-realize mo, tama na to, tigilan ko na, isara ko na. At ready ka na to step into a new life. Doon papasok yung kalinawan na, ito pala yung para sa akin. Kaya pala hindi gumagana yung bagay na yun kasi ito pala ibibigay sa akin ni God. So, a redirection is where you will succeed. So ngayon, kalmahan mo lang ang puso mo, mahahanap mo rin din this week or this month yung mga bagay na para sa'yo. At malino na at the end kung ano yung dapat mong tahakin at kung ano yung para sa'yo. So congrats po, congrats. Success is in the horizon. Wow! So, Aries, this is your September 22 hanggang 28. Comment down below kung naka-resonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.